Hoy, magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Eli Saludar. Magandang hapon po muli sa inyo mga kababayan. Ito po ang programa natin, Iparas kay Paras. Ito po yung kasama nyo, kaibigan nyo, former Secretary Jing Paras. Bumabati ng magandang hapon po sa inyo lahat. At Ado Paglinawan po, nagpupugay ng isang magandang araw sa inyong lahat. At syempre, isa sa malaking issue na magandang pag-usapan natin dito po sa Iparas kay Paras, Secretary, ay itong buong-buo na, itong Maharlika investment dahil sa meron ng mamumuno dito, Secretary. Yes. Well, una muna, siguro bigyan natin ng konting background ng ating mga kababayan na itong Maharlika Fund. Ito po yung tinatatag ng Kongreso. Pero kasalukuyan, mayroong kaso yan na pending sa Korte Suprema dahil ito po ay kini-question ni Senator Coco Pimentel at mga iba niyang kasama tungkol sa otoridad legalidad ni Marcos na i-declare ito as urgent. Pangalawa, mayroong mga aligasyon si Pimentel na may mga binabago. Natapos na sa Bicameral Conference Committee yung talaga ng batas, ay may mga binabago pa daw ng mga provision. So, nakapending yan at ito ngayon, hindi rin agad-agad na implementar dahil may binabago na naman uli ang Malacanang at tila pinapalitan ang mga probisyon ng batas sa pamamagitan ng tinatawag nilang Implementing Rules and Regulations. IRR. Oo, yung IRR. At ngayon, ina-anunsyo na tapos na daw yung IRR. Pero mamaya, may question na naman ito. Kasi alam mo, mga kababayan, itong IRR, hindi naman yan ang batas. Parang explanation lang ito ng batas. Para mapatupad ng gusto ang batas, maglalagay ka ng implementing rules and regulations. Pero, limitado lamang yan kung ano yung nakalahad o nakasaad doon sa batas. Hindi mo pwedeng baguhin ang batas through an IRR. Pero tila dito, binago ni Marcos. Ano ba yung isang provision, Secretary Jing, na sabihin natin na nabago? Kasi yung una, parang nagkasundo yung dalawang kapulungan ng Kongreso na hindi mahaluan ng politika. Yes. Diba? Pero parang nabago ng politika at talagang pinanday or binalangkas yan. Binalangkas at the Congress as a joint body, House and the Senate, ay talagang naglagay sila ng provision na independent yung pagpili. Yung vetting process ng pagpili ng mga opisyal nitong Maharlika Investment Fund ay kailangan talagang sinusuri yung mga uupo dyan. Kasi ang laking pera ng Land Bank at saka DBP at possibly yung dividendo ng Central Bank ay ipubuno pa dyan. So, kailangan independent at may mga tao na pipiliin na talagang with integrity at may kakayahan. Pero tila, itong bagong IRR, which is highly questionable, ay binago yung pagpili ngayon. Tinitweak nila in such a way na imbis independent body, si Marcos na ngayon ang mamimili, ang may final say kung sino ang ilalagay niya. Noong unang bersyon, Secretary Jing, ang Pangulo ay walang karapatan na pumili. Walang karapatan at distansya siya kasi sabi nga nila walang politika. Pero ngayon, walang papel, no? Binado sa pamamagitan ng IRR. At ngayon, si Marcos na ang pwedeng magpumili. At itong pinili ngayon a certain Rafael Joel Consing o Rafael Junior. Jose Consing Jr. At ito daw ay may track record. Pero kung titingnan mo,
Wala naman siyang financial background. Naging empleyado lang siya ng ICTSI na pinag-arian ni anong pangalan nito? Enrique Razon. Ni Enrique Razon. At naging empleyado din ito ng Aboitiz. Itong si Consing, graduate ng political science. Political science, anong kinalaman yan sa financial at saka mga management? Kung political science ka, hindi ka naging abogado at hindi ka kumuha ng accounting or finance, wala kang karapatan na ilagay dyan sa Maharlika Fund. Porque mayroon kang experience na empleyado ka ni... Ang nakikita ko dito, pinolotika na naman tayo ni Marcos. Bakit ito nilagay? Si Consing. At lulustayin ang pera ng bayan dito. Why? Kasi ito ay tinalaga ng mga campaign na contributor. Unang-una, tao ito ni Razon. Naging tao din ng Aboitiz. Mga kababayan, sino ba itong Razon at Aboitiz? Ito yung mga nakapaligid ng mga crony ni Marcos. So, didiktahan. Ito pa nga wala pa nga yung Maharlika Fund, itong Aboitiz, humiram na ng 20 bilyones sa land bank. So, ngayon, kung ito si Consing ang ilalagay dyan, sino ang mangunguna na gumamit ng pera dyan sa land bank? At DBP na nasa Maharlika Investment Fund na, mga kababayan. Jadi itong dalawa, itong si Razon, maraming mga iniisip itong investment. Siyempre, sinong unahin ng pupunduhan ng Maharlika Investment Fund? Si Razon. Si Aboitiz. Maraming tinatalaga na mga proyekto. Inanghiram na siya sa land bank ng 20 bilyones. Kasi may sarili siyang bangka. What will prevent him from also joint venture with the Maharlika Investment Fund at susuluhin itong mga cronies yung investment fund dahil yung kanilang presidente ay tao-tao nila. Triangulo ni Marcos, Razon at Aboitiz. At ang kanilang tao-tao ang maglulustay ng pera ng Maharlika Investment Fund ay ito si Consing. At saka itong Consing, sino ba ito? Anong kakayahan ito? Mayroong kaso ito hindi ko natin alam kung anong kaso nito, pero mayroon siyang Rafael Consing Jr. People of the Philippines versus Rafael Consing for istapa. Tingnan natin itong kaso nitong Rafael Consing na ito, mga kababayan. Ito nakalagay. Ang ponente pa nito ay si Bersamin. Justice Bersamin na siyang kasalukuyan Executive Secretary. Dapat natandaan niya man lang to. Natandaan man lang niya itong Consing na ito na may kaso itong nakalagay an independent civil action based on fraud instituted by the deported party does not raise a prejudicial question to stop the proceedings in a pending criminal prosecution of the defendant for istapa through falsification. So, parang ang kaso nito ay sinampahan ng istapa itong si Rafael Jose Consing Jr. For a loan na hindi yata niya binabayaran. Ito On appeal, the amended decision promulgated in August 18, 2003 whereby the Court of Appeals granted the writ of certiorari upon petition by the state in Court of Appeals GR number titled People versus Honorable Winoy Dumaya, presiding judge, branch of Regional Court, and Rafael Consing Jr. and set aside the sealed order issued in November 2008 by the Regional Trial Court. Dito mga kababayan, posible na ito si Rafael Consing ay mayroong kaso. Whether nanalo siya o hindi. Pero alam mo,
tainted na yung pagkatao mo. Malaking bagay. Pagka sinampahan ka ng isang kaso na involves moral turpitude. Pero Yung- nakalusot na rin yung ito sa Malacanang kasi siya ang Executive Oo. Director Oo. ng Office of the Presidential Advisor for Investment Yes. and Economic Affairs. Eh, bakit naman siya nalagay na special advisor? Dahil siya yung proxy ni Rason at ni... Kasi hindi naman, nakakahiya naman kung kasama pa si Rason dyan at saka si Aboitiz as official ng Malacanang. Sila dito lang sa private. Pero kailangan sila ng tao na maging empleyado nila na titingin sa kanilang private interest dyan sa loob ng Malacanang. Kaya nga nilagay nila ito si Joel Consing. At nakakahiya, mga kababayan, kasi pinapalabas ng gobyerno natin, lalo na kay Marcos, na maayos daw itong ilalagay nilang tao, vetted daw, na talagang sinusuri, pero ito pa lang nilagay. Rafael Consing, tauhan ni Rason, tauhan ni Aboitiz, at may bahid, may kaso na istapa na na-file di umano dito sa Supreme Court case na to. So, yun ang tatalakayin natin ang gusto kung hindi ba lulustayin ang pera ng DBP at saka Land Bank at saka Central Bank na ngayon ay ipapangasiwa nila dito sa Rafael Jose Consing Jr. Parang inside job yan. Di ba? Pero dito, Secretary Jim, bakit kinakailangan na ang Pangulo ang pumili para mamuno dito sa Maharlika Investment? Siguro sinisigurado ni Marcos na makapagbayad siya ng utang na loob sa mga campaign contributors. Lalo na ang malalaking magbibigay diyan si Aboitiz at saka si Enrique Rason dahil they have private interest, personal interest na makinabang dito sa panggobyerno ni Marcos. So, kung doon sa unang wala pa yung IRR, kung ipairal mo yung batas, ay mayroong independent body. So, hindi niya pwedeng kontrolin? Hindi niya pwedeng kontrolin yun. So, ngayon, niluto nila yung implementing rules and regulation para siya nga ang may say ngayon. At gusto niyang ilagay yung mga tauhan ng crony na ito si Consing. Yun po ang nangyayari dyan, mga kababayan. Paano yung mga hinahinala, usap-usapan na baka may ipapasok na kakaibang investment? Lalo na yun. Kung magkautang ng loob sa kanya si Consing, kung mayroon mang lumabas sa Asia Times na di umano, sinasabi nila kaya nagbago ng foreign policy si Marcos. Nung una, friendly siya kay Xi Jinping kasi pumasyal siya doon, nakakuha ng mga pledges. Pagbalik niya, pumunta sa Amerika at nagbago na yung foreign policy niya. Anti-China na siya. Anti-China at inuudyukan niya yung mga tao niya na talagang gigit-gitin ang China. Utos ng Amerika. Ngayon, sinasabi, kaya pala nagbumaliktad siya ng foreign policy niya dahil mayroon daw di umano na maniobra nila ni Biden na isa sa uli yung pag-aari ng estate ni Marcos worth 61 billion. Ito po galing $61 billion. Billion dollars. Galing po ito sa Asia Times na report. At ito, sinishare lang natin, di umano yung report na yan ay na-discuss na po natin dito sa ating huling programa. Oo. Okay. So, ito, sabihin natin, merong batik, no? Itong si Ginoong Joel Consing. Meron pang ini-appoint din eh. 'Di ba si Pangulong Marcos Jr., yung DA Secretary. Ito na naman, Hindi ko malaman talaga kung seryoso ba ang panggobyerno nitong administration ni Marcos. Kasi hindi natin alam kung pinag-aralan ba talaga na kwalipikado ba talaga yung mga nilalagay. Ito, lalo na ito dahil dito nakasalalay ang buhay ng bawat Pilipino.
itong food security. At ito ay tangay ng Department of Agriculture, pare. Eli, pare Ado. At kaya nga nag-give up si Marcos dahil wala siyang kakayahan. Sinasabihan siya na, Sir, baka pwede ka nang mag-full time pagkapangulo dahil wala po kayo nagawa. Tumaas ang presyo ng mga bilihin. Dapat matagal mo nang na-address yan dahil more than 1 year ka na, wala pa rin nangyayari. Lalo pa tumaas ngayon ang presyo ng bigas. Kaya siguro nahiya na siya, tinalaga niya. Pero imbis piliin ang tama na talagang mayroon tayong confidence, mayroon tayong pagsusuporta na maigi, ang nilagay, kanyang kababata daw, kanyang barkada. At ngayon, nabisto pa na nagsisinungaling itong si Chu Laurel. Francisco Chu Laurel, na nagsisinungaling na ang sinasabi, hindi pala ito nakapag-aral sa... Hindi nakapag-graduate ng college. Hindi nakapag-graduate ng college. Ito, basahin natin to. New DA chief did not study in UST. Ay, registrar na pala nagsabi. Yung registrar mismo. Wala. Ito. Newly appointed Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. is not a UST computer science alumnus and did not pursue any undergraduate studies at the university. His camp and the office of the registrar have clarified. Multiple news outlets, including the Barsitarian, reported that Laurel, who replaced President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on November 3 as Secretary of the Department of Agriculture, finished his bachelor's degree in computer science in UST. The Barsitarian obtained the now disproved information from an official document submitted in 2016 to the Securities and Exchange Commission by Pure Energy Holdings Corporation, where Laurel served as a director and shareholder. The document stated that the fishing tycoon holds a Bachelor of Science degree in computer science from the University of Santo Tomas. Ayun na, nagkabistuhan na, Secretary. Alam mo, ito, habang nagtatrabaho siya sa kanyang tatay, siyempre, yung kanilang korporasyon, mayroong ugnayan yan sa mga ibang corporation, sa mga bangko. At siya ang pinagkatiwalaan. Ngayon, kung makipag-deal ka sa mga bangko, kailangan mayroon kang credential. So, ang ginawa nitong base doon sa report, sa Securities and Exchange Commission, mayroon siyang corporation, nilagay doon ang katiwalian. Nilagay doon ang hindi katotohanan na siya ay graduate daw para magkaroon siya ng magandang credential para pagkatiwalaan yung kampanya niya na manghiram sa bangko, manghiram. Wala itong kaibahan sa kaso ni Donald Trump, mga kababayan, na yung kanyang property ay pinapataas ng value para makakuha ng malaking loan. Walang kaibahan ito na kinasampahan ngayon ng kaso si Donald Trump ng Department of Justice. Ito, ginuguyo niya ang taong bayan o yung kung sino man yung korporasyon na i-deal ng kanyang kumpanya, yung Probel or yung kung anong mga corporation pa na mga sister company ng Probel, na itong CEO ay graduate sa UST. Ngayon, nabisto siya, kailangan niya sabihin sa publiko yung katotohanan. Pero dito, Secretary Jing, ay halimbawa, itong mga ganitong sinasabi na pagsisinungaling, hindi pagsasabi ng totoong impormasyon, pwede ba itong basihan para hindi siya makalusot sa Commission on Appointments? Yes, because that's well, in a way, it's a falsification of records. Itong mga publication,
whereby yung kanyang kumpanya, nilagay niya doon, ito, this is, hindi mo naman pwedeng sino-sino lang ang naglagay. Galing sa kanya yan dahil kumpanya niya at saka naka-rehistro sa Doon, saka sa SEC. Sa SEC, Securities and Exchange Commission. These are official record telling the people, whoever that corporation deals with, na ito yung credential ng CEO namin. Yan. Pag sinungaling yan sa publiko, mayroong moral ano yan, mayroong moral issue yan involved na, paano kapag katiwalaan ng bansa ng mga empleyado mo kung ikaw mismo false entry. Nagpapalsify ng sarili mong credential, di ba? Ito ba hindi kaya alam, natunogan ni Pangulong Marcos Jr. na hindi naman graduate ito eh. So, ano sa tingin mo? At least man lang may basic qualification. College graduate man lang dapat ang tinalaga dyan. Hindi na nga related yung kanyang pagka-fishing magnet sa agricultural proper, yung mga food security na yan, kasi hindi lang naman isda ang kailangan ng bansa natin at mga taong bayan. Pero hindi niya pinanindigan yung kanyang kwalifikasyon na sinasabi niya CEO siya. Pero paano ka naman maging CEO? CEO ka lang kasi ng kumpanya mo. Hindi naman ibang kumpanya yan. Well, kung nag-apply ka pa sa ibang kumpanya na hindi pag-ari ng magulang mo, baka nasita ka na noon. Na, hindi ka pa naman college graduate, paano ka namin i-hire? Pero ngayon, binibuild up siya ng kanyang kumpanya, maski fake yung kanyang credential, at naguyo naman si Marcos. Pero ako, mga kababayan, Eli at saka, tingin ko dyan, alam ni Marcos yan. Kasi, magkakababata sila. At saka siguro, sabi ni Marcos, pare, huwag kang mag-amin, gayahin mo lang ako. Hindi ako umamin na hindi rin ako graduate. Sabi ko lang, graduate akong Oxford, pero hindi naman. Naging presidente ako. Ikaw, hindi ka rin naman graduate. Bakit hindi ka pwedeng maging agriculture secretary? So, palagay ko, yun ang sinasabi ni Marcos, mga kababayan, na gayahin mo lang ako, pare. Kasi ayaw ko maglagay ng ibang kwalipikado dyan na wala akong tiwala. Ikaw, may tiwala ko kasi tayo. Ano bang tawag din? Magka-jamming tayo. Tayo eh. We are soulmates. We are soulmates. We are BFF. So, tuloy pa rin ang ligaya namin dyan ni First Lady, dyan sa Department of Agriculture. Kung anong ginagawa namin noon, tuloy mo Napakanipis ng bench naman itong presidente. Pero, Secretary G, kasi may kinakatwiran din, itong si acting secretary, Chu Laurel, na kaya hindi raw siya nakapagtapos dahil sa maaga siyang nagkaanak. Kung kaya kinakailangan na magtrabaho raw siya. Pero okay, that's his personal Pero ikaw, you are now occupying a public position, very high position. Bakit mo tinatago until matuklasan ka? Di ba? Kasi meron mga wala naman tayong discrimination against person na magkaanak. Wala kang magkaanak ka or bata ka pa magkaanak. Pero the fact na hinahide mo, kasi importante kasi yung kwalifikasyon Tsaka dapat hindi mo itago. Bigla kayo na ehemplo. Si Manny Pacquiao, hindi niya itinago na hindi siya nakatapos. So, nagsikap din siya, nag-aral ng mga special. Si Manny Pacquiao, hindi niya tinatago kung saan galing sa... Tsaka may mga taikong na talagang sinabi, sila nakapagtapos. Pero yumaman, gumanda yung negosyo. Pero kasi, kung nasa gobyerno ka kasi, you are expected to be full in transparency. Di ba? Ito, bakit pa umabot pa sa punto na matuklasan pa ng iba? Bago siya sana tumanggap, inanunsyo na sana ng Malacanang na ito si Chu Laurel, maski hindi ito graduate, pero may kwalifikasyon. Kaysa sa kanya lang matuklasan na
wala pala siyang qualification, educational attainment, paano naman, maski pa paano, if you are cabinet member, secretary, mayroon ka man lang basic na qualification, college graduate. Diba? Credential. Yun ang basic credential mo. Yun ang una-una. Paano naman siya makalusot sa Civil Service Commission? Paano naman siya makalusot ngayon sa Commission on Appointment? Yun ang tatanong natin. Kung itong mga membro ng Commission on Appointment, papasaba nila itong nagsisinungaling na sa umpisa pa lang. Di ba? Wala tayong personal against Ang tinitingnan lang natin, yung mga nangyayari na lack of transparency means you're lying to the public. Di ba? Nagsisinungaling ka na. So, paano ka ba pagkatiwalaan ng taong bayan kung ikaw mismo ay nagsisinungaling na? Ikaw, Ado, ano masasabi mo dyan? Well, pagsususpecha na nga ito si Bongbong Marcos na manipis masyadong bench niya. At saka, para bang ang barkadahan niya nagsisilbi ng isang kartel? Sila-sila na lang. No? Kita naman natin balikan natin yung kay Rason, for instance. Hindi ba sa PPA, tao na niya. Ito si Aboitis, yung sa ERC, si Lutiga, tao na niya. Si Di Malata, tao na niya. Napakaliit ng circle. Tao na naman nila. 110 million people, Filipinos, wala tayong makuhang magagaling para dyan. Actually, with due respect, kinikriticize natin si Secretary Benjamin Diokno. Pero doon sa issue na tinutulak niya si Secretary Balisacan as a qualified Agriculture Secretary person to become Agriculture Secretary, talaga tayong hindi tayo nag-comment. We were even praising Balisacan because he's very qualified. Meron palang natatagong katangian. Bukod sa economy. Pero bakit hindi niya pinakinggan si Diokno? Sa lahat naman ng mga ibang bagay, pinapakinggan niya. Bakit hindi niya sinasabi na, okay ito si Balisacan, yun ang lagay natin na... Kasi Balisacan is not only a college graduate. He has master's degree, he's a professor, he has experience in running government offices, nag-stint na rin siya sa Department of Agriculture. Bakit hindi ito? Bakit itong undergraduate at saka may conflict of interest pa sa, pero, Secretary, sa kanyang negosyo? Okay lang naman siguro kung undergraduate, pero yung binamagit, yung kanyang record sa SEC, graduate. So, meron ng pandaraya. Kasi wala nang problema kahit hindi graduate Hindi, di ba, hindi naman kwalifikasyon ng secretary na graduate ka sa membro ng gabinete. The issue here is honesty. Maski maliit pa lang na bagay lang, pero sa maliit pa lang na bagay, hindi ka na nagsasabi ng totoo, nagsinungaling ka na. Ano pa kaya kung mayroong investigation sa mga tungkol sa mga transaksyon ng Department of Agriculture? Kung sa maliit na bagay, nagsinungaling ka na, the more reason na magsisinungaling ka later on. Pero ito, Secretary, yung sabi ni Pangulong Marcos Jr., the President said he has known Laurel since we were boys. Tapos sabi niya, it is time that we have found somebody who understands very well the problem the agriculture sector is facing. Ano naman niya na-understand yan? Bakit, ano ba siya? Is he in kaya nga, ang unang-unang kasing tanong, bakit ka ilagay dyan? Kasi po, graduate po ako ng Los Baños College of Agriculture. So, may basic knowledge ka in agriculture. Pero dito, kanyang unang, magkababata. Ang basis niya, magkababata lang sila. So, paano naman niya malalaman? Bakit they deal with the business of agriculture, food processing,
nagtatanim ba sila ng talong or sayote? For them for Marcos to say na, kami, may common knowledge of each other. Wala eh. Pero ngayon, ang kanyang isda. pero pinakamatindi pa naman problema Tapos ngayon. tinanong ito si Escudero ni Juan, I don't know kung if it's Karen Davila or sabi niya, may conflict of interest. Ang sabi nitong kung Magna ito, hindi, walang conflict of interest dahil yung kanyang fishing nasa outside ng the country. Napakalayo naman ng sabi niya, no, there's no conflict kasi his business is not in Philippine waters, outside of the country. Ang sabi outside of the territorial waters. Business pa rin yan involving food security. Isda. Hinuhuli mo yung yung tinatawag nilang bariles. Yung tuna. Saan ba binibenta yan? May pa rin, chain. Di ba? Food chain. Kasi yung mga tuna binibenta sa Davao yan. Nilalanding sa General Santos. Saan ba binibili yan? Sa palengke natin. So paano walang conflict of interest if you are engaged in that business? Under pa rin sa Department of Agriculture yan, di ba? Tama. Itong mga well, I don't know, don't want to say ulol or whatever, but para lang ma-protect siya baka campaign contributors ito si Laurel sa kanilang kampanya, pipilitin na bigyan ng protection. Parang imbis na napakababa yung level of morality sa pagpili ng mga tao. Yes. Parang And it's across the board. Nandyan sa ARC, nandyan sa PAA, nandyan sa Maharlika, pero lahat. Problema natin yung food security. Sa pattern of the president's will. Alam mo ba kanina, bago ako umalis, mayroon akong meeting, sabi ng kasambahay ko, Dong, he calls me Dong, Dong, kulang na yung bigas natin. Kailangan kong bumili ng 10 kilo. Sabi ko, magkano ba? Sabi niya, 60 pesos to 70 pesos na yung presyo. Last week, nagsabi tayo, 50 pesos. Ngayon, 60, 70. Sabi ko, yung 60 lang ang bilhin mo kasi, pagtsagaan na lang natin yung 60 pesos kasi hindi na natin kaya yung 70 pesos. Kita mo mga kababayan, galing ito sa actual na presyo ngayon dito sa Pasig Market. That's how sensitive it is. So, tapos ito, bakit? Isda ba ang kailangan lang ng mga taong bayan? Isda lang ba? Kaya nilagay mo yun si Laurel? Kasi he's an expert in the fishing business. Yun po ang So, tingnan mo itong mga sinasabi nitong mga kartel na ordinary Pilipino. Mga ordinary Pilipino nagsasabi tungkol sa mga kartel dyan na nagkukontrol nitong mga presyo ng na dapat in-address na ni Marcos, pero sabi niya, your days are numbered, pero wala pa rin nangyayari. Kaya nga 60, 70. I don't know, the price of sugar tumaas na rin ng tumaas. Sibuyas hindi pa rin bumababa. Ito, pakinggan natin po ito. Kilala ni Marcos at saka ng asawa na yung mga kartel na yan. Puro lang mayaman ng niya sa mga mahirap. Lalo, laging mahirap pa. Ako, inala ko lang na ang mga kartel ay kilala, lalong-lalo na ng asawa ni Marcos. Kung bibigyan niyo po ng score ang ating Pangulong Bongbong Marcos from 0 to 10 sa kanyang panunungkulan, nakamahigit 1 taon na po siya, ano po kayong score ang pwede mong ibigay? 5. Kasi parang walang nangyayari. Puro lang mayaman ng niya sa mga mahirap. Lalo, laging mahirap pa. Ano pong nais niyo iparating sa kanya? Pangulo! Yan po. Yun na. Naman huwag namang kailangan makontrol na yung mga bilihin para lalong kaya bilhin ng mga masa. Hindi kayo puro mayaman na askasuhin. Nakikita ko puro lang mayaman na askaso hindi naman mga mahirap Okay po. So yun po yung nakikita ninyo. Oo, kailangan pantay-pantay. Ayan this is just a glimpse of a few people. But there are so many people saying the same thing.
mga kababayan. Pero talagang nareklamo yung mataas na bilihin, ha? Man on the street. Mataas na bilihin at saka bakit? Dahil cartel. Bakit? Dahil may maraming crony. Alam mo na ba ngayon ang gap between the rich and the poor? Itong sa administrasyon ni Marcos, ang mga mayaman, yung mayaman ang gusto. Bakit? Unang-una, ito lang. Yung pinag-usapan natin tungkol dito kay Consing. Usapan natin tungkol dito kay Chulaulel. Ang mga mayaman ang lalong pinapayaman. By putting Consing, it's pretty obvious na ito, tinulak ito ng mga crony. Galing kay Rason. Do you think walang loyalty kay Rason yan? Galing dati sa Aboitiz. You think walang loyalty kay Aboitiz yan? And who are these people? These are the people who would take advantage. These are the people who will first avail of the funds. Kasi, siyempre, instead of borrowing funds from banks, kasi maraming mga utang ito at i-invest nila, dito sila kukuha sa Marlica Fund. And using Consing as their inside man, ay talagang uubusin ng mga cronies yung pera na yan. Mga kababayan. Walang mitigation of greed, ano? Talagang lahat na pwede nilang sapsapin. Pwede nilang sipsipin sa kaban ng bayan, sa dugos ng bayan, ay talagang sipsipin itong mga cronies na ito. Habang ang mahirap ay pahirap ng pahirap. So ito ba yung klaseng gobyerno na pairalin pa natin, mga kababayan? Nananawagan ang ating dating Pangulo, President Digong Duterte, na sobra na ang corruption sa ating pamahalaan. Hindi lang corruption na itong mga opisyal, kinukuha nila ang pera directly from the coffers of the taxpayers' money. Binibigyan nila ng opportunity ang mga mayaman, mga cronies, para sipsipin din. Double whammy ang bansa natin. Sinisipsip na ng mga government officials. Itong mga government officials using their yung mga kanilang mga kasama ay sisipsip din ng pera ng bayan. At sino ang matitira? Ang mga mahihirap. At the expense of the people. Kaya 60 pesos, 70 pesos. Saan pa kukunin ang pera ng ating mga mahirap yung pambili ng bigas na ang presyo ngayon ay 70 pesos na? Sa recent SWS, Social Weather Station, 48% of the Filipinos now consider themselves poor. Yes. This is a 45% increase Yun lang from June to Pero yung September. borderline, 27%. Pero poor pa rin yun. So kung i-ano mo yan, 45 plus 27, ilan na yan? More pa. More than 70. 70 na. 70. Ilan lang yung so mayroon pa tayong tinatawag na upper middle class. So sino yung pinakamayaman? 5 to 10% lamang. Nandyan yung mga Chekwa, nandyan yung mga cronies, mga Espanyol, mga kung sino-sino. Magnificent 7, nandyan sila. At sinisip-sip. Yung kung sa ano pa yan, yung honeybee, yung dugos. Sa Bisaya, yung dugos, yung syrup. Sinisip-sip ng husto ang syrup. Ng kaba ng bayan. Kalukuhan to, lahat. Kaya, talking about yung destabilization, siguro isingit na lang natin itong issue na siguro sa sunod na issue na. Sa sunod na issue, natin yan na itong destabilization, sinasabi nila ngayon na may kinalaman daw si President Duterte. Ito po ay lahat kasinungalingan. Pero we will discuss that in another time and topic. Okay, maraming salamat po sa inyo.